Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Good morning today. Good morning! Yes! Good morning! Kanina, pero good afternoon na. Good afternoon na. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating edition ng Farmer's Talk. Kaya, 4:30. Kamusta po mga ma'am? Yes! At saka, syempre, dahil sa ngayon ay malapit na ang ating seminar! Focus 1 month to go. Yes! So, ito po ay sa April 6, 2019, nagaganapin po sa Attovy Main Office, alas 8 ng umaga. Ang topic po natin dyan is sa maliit na puhunan magsimula sa negosyong kasamaang baboy. Ang sekreto. Ano yun? Oo, mali yung sabi ko kanina. Ano? Pinabalik-baliktad ko. Okay lang yun. Ang nakahanap naman talaga yung sekreto. Oo, yun. At least nasa maliit na puhunan. Na-mention ko kanina. Okay. 1 month ago, no? 1 month. Yes. Basta na po kayo. Kasi mga hindi pa nagpapalista, may mga available seats pa po tayo. Tawag na lang po kayo sa ating telephone numbers at sa website, tsaka sa Facebook page, Sir Daddy. So, pwede po kayo mag-message kami sa Facebook account. It's www.facebook.com/attovynanotech. Ayan. So, libre po ang seminar. Ma'am, sa taas pwede tumawag para... Pwede po kayo tumawag sa 0917-540-8887 at 0917-875-4262 sa smart po. 0939-917-2858. Yun! Sa lang lang 842-300. Alam ko tapos na. Kung may free time dito po kayo, pwede nyo itong panoorin si Miss Anna at si Miss Michelle sa Facebook account ng DCA. Sa DCAS, every Tuesday po yan. 11 to, ang time na is 11:30 to 12. DCAS. 7:42. Yan. Narin po yung napakaganda ng sinungalan, napakamasing si Sir Aldrich. Ayan. Oh, ang dami nating intro. Eto na. Ayan. Ang topic natin today is native chicken. Magandang pagkakitaan, karnihin man o paitlugin. Masarap. Gusto ko yung karne. So, yes, pwede tayo kumita sa itlog o sa karne. Yan. Usapan natin. Yan ang pag-uusapan ko ngayon, mga kaibigan. Welcome na po ang inyong mga messages sa atin po naman Facebook page. Saka sa mga iba nating netizen dyan na iba yung inaalagaan, pwede nyo naman po pakinggan yung tuturo natin ngayon para magkaroon kayo ng opportunity o chance mag-alaga ng native chicken. Yes. At dahil ang native chicken ay pagkakitaan sa itlog o karne, bago natin busisiin yan, isang example ng ating mga kababayan na nag-aalaga ng native chicken
na meron ikangang nagagawang tulong sa kanya ang mga teknolohiya. Ito po i-focus natin for today. Yan. Yun naman. Si Sir Richard Casper. Yan. So, March 19 po yan. Yan po yung mga alam. March 5. Today. Fresh na fresh. Today yan. As of today. Okay. Nalabo na talaga ang mata ko. Guys, OFW si Sir ba? Yes, si Sir Richard Casper nasa... Formang pang-Gardener. Kala ko si Cardo eh. Nasa abroad. So, ito yung kanyang message. Okay, ang message niya ay, my healthy chicks and chickens, darag native chickens, and dominant CZ layer types. Alagang Atobi and NBM. Nanotechnology from chicks to layers type, 100% zero mortality and very healthy. Wow! At Ma'am Chick Boy Farm. Yan, sa Kabatuang, Iloilo. Ilo-ilo. Malaking bagay, Mama. 0% yung mortality. Hindi na lang natin inilagay dyan, pero yung pinaka-latest sa message niya is, as of today, ay susubok na rin siyang gumamit ng 1:5. Wow! Kailangan natin yan. Nagbebenta ba si Sir? Hindi raw po, pero yung mga alaga niya, marami na eh. Ito, Dami na, oh. ako, ito yun. Sandali, excited kami eh. Yan. Okay. Ayan po. Yun, ang Ayan ang mga dami. picture Ayan. Okay, ito Gaganda, pa. Kita mo, kawayan lang yung sa labas sa pinagkakainan. Ayan. Yan, ang dami pala. Free range. Dami And then, ayan ang kanyang sisiw. Cute. Cute ano? Cute. Puproduce Yan, pala medyo siya ng lumaki na yan. sisiw. Yan. Yan. Yan, kakatayin na yan. Ayan Yan. naman, rooster. Yung mga ibabang Yes, string. ayun na po. Yan. Okay. Okay. So, yan po. Thank you kay Sir Richard Casper for sharing yung kanya experiences and congratulations. Congrats po, sir. Yes. Thank you. Okay. Tapos sa susunod, babalitaan naman niya tayo dahil sa 1:5 naman ay isasama na niyang pakain. Thank you rin, may na-share tayo na mga live na yung mga talaga nangangalaga. Yung for Correct. example, yung mga nagtatanong Correct. po. Pwede Yan. nyo rin po siguro yung message si Sir Richard Casper. Baka Yes. mabigyan kayo ng advice dun sa mga area sa Iloilo. Although siya ay nasa abroad, pero meron siyang pinagkakatiwalaan talaga and sabihin na natin talagang mapagkakatiwalaan. Ayun. Oo. Kasi nga, nai-improve yung production. Yes. Saka ang dami eh. So, ayan po, sample pa lang yan. Ngayon, talakayin natin. Paano nga ba tayo kikita, karnihin man o paitlogin ang ating native chicken? Simulan natin. Yan, magandang mag-alaga ng native chicken dahil kikita ka sa itlog. Tsaka po sa karne. At saka sa ipot. Oh, di ba? Kahit natin mababo yan, pero pagkakakita. Very good. Ang galing ng mga estudyante Alam mo, natin. tumit ang boss mo dun ah. Karne. Karne, ito po. Paano pagkakitaan ng native chicken? Of course, meron pong itlog. Meron diyang makikita kayong picture ng inahin na merong mga inakay niya. At saka meron ding kinatay. Yun, nakarne. Ayun, may itlog pa sa loob. Oo, sarap At yan, saka adobo. ipot. Kukwento po natin yan, mga kaibigan, dahil sa sinasabi nila na kung yung baboy, pwede kang magpasya kung ito ba'y lilinyahin ko breeding o patabain. So, dito rin sa manok, mag-iisip din tayo na ba lilinyahin mo. Oo. Diba? Magpapaitlog, ibebenta mo itlog as fresh. And then yung itlog, marami ka pang pwedeng gawin dyan. Diba? Mga, kung ano no, pwede rin na itlog maalit dyan. Yes. Bibihira kasi naggagawa nan. Pero Yes. yung mga white chicken, may naggagawa na ng salted Yes. egg. Mamaya tuturuan natin sila. Kita nyo naman ang kabuhayan na bonus natin. Paano pa rin magne-negosyo? Dahil Correct. may negosyong malaki-laki na Yan. nagbibigay para sa mga nagdi-negosyo. Tapos ano pa, yung sinabi nyo kanina sa itlog, pwede pang gawing Ang benta. or as fresh and Salted egg. bukod pa sa salted egg. Century tuna. Legit plan Mahal yung sinabi yan, niya. Century tuna. Century egg. Men ka na. Diba? Oo. Century Gutom tuloy egg. ako eh. Oo. So marami kayong pwedeng pagkakitaan. Kunyari, ang inisip nyo, itlog. So,
pag negosyo na kayo, tray-tray na itlog yan. Pag hindi ka pa nasyahan, pwede pang i-process. Okay? Yes. Ngayon, kung ang ginusto mo naman, magpapisa ng itlog. Yung mga sisiw. Oo, Pwede anong ka magiging benta? Pwede kasi magbenta ng sisiw lang kung ilang days lang yan. Pwede na yon or papalaki mo, gagawin mong breeding. Okay. So, pwede sila magparami rin na magparami. At ibebenta mo yung Yes. malalaki na, Yes. di ba? Oo. Ngayon, yung sisiw, bebenta mo rin Benta siya. rin. Pwede rin. Magkano ba ang sisiw ngayon? Pag native kasi medyo mahal. Mas mahal po Mahal ang Depende sa area, native. May iba 45 pesos, may iba umaabot ng 80 pesos. Yo, Oh, grabe no, mas mahal pa sa broiler Depende no. sa yun. age nung sisyo. Anong Oo. sisiw? Tsaka yung kusang lugar. Oo. Bagay. Okay. Okay, tapos yun namang, halimbawa, binenta mo ng malaki. May iba-iba din presyo yan. Oo, Doon sa iba-iba. lugar namin, 150 ang buhay. Pag dress siya, 185. Mura na yun, actually. Mura. In fact, ma'am, yung isa pang parte doon sa pagnenegosyo ng meat type na native chicken, maraming restaurants, yan ang hinahanap lang talaga. Hindi po yung puti. Kasi iba yung lasa na ibibigay nila doon sa mga customers nila. Correct, So, mas correct. masarap. Ang problema, konti yung nag-produce ng So, kulang yun ang supply. advantage yan. Pag-isipan nyo po, maraming restaurants na naghahanap ng meat ng native chicken. Kulang po ang supply, malaki-laki ang demand. Yun. Iba kasi kapag sinabi mong native eh. Correct, Iba yung, correct. Diba talaga native? Oo, kaya kami nanalo last yung... Oo. Teka muna, yung karne ng mismong manok na yan, bukod sa buhay na sisiw, kikita na kayo, buhay na malaki na, pinalaki, kikita rin kayo, buhay or kinatay. Yes. So, katulad po ng picture na nakikita nyo, yan ay kinatay na. So, pwede kayong magtayo ng pwesto sa palengke. Oo. Pwede rin sa bahay-bahay lang, i-frozen nyo yan. No, tas yelok nyo. Yung iba nga may pautang pa. Ayan. Masarap ang native na inasal. Ayan, Yun, oo. at saka kinulog. Oo. Usapang kainan na ba to? Yes. Iba naman. So, napakaganda ho. Mapasisiw, mapaitlog, lumaki man, hinubaran man, sabi nga, dress. 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 Oo. Dress pero hinubaran. Oo nga eh, ba't nga ba ganun? Bakit nga no? Di palitan natin, undressed. Hindi, si ano yun eh. Di ba bayani yun? Alin? Undressed? Undressed? Okay. So, yun. Lahat, sabi nga, banat kaliwa kanan, merong kita. Hindi lang yun. Pati sa waist. Pati yung kanyang Yan, ipot. Paano ba pagkakitaan yun? Yung iba, ma'am, nagbebenta ng ipot per sako 20 pesos. Uy, Hinahakot Mura pa yan. yun. mura naman. Ma'am, ito yung nagbebenta ng mga ipot sa mga gumagawa ng compost na binibenta sa mga nagtatanim. Saan ba yung 20 net? Makabili ako. Mura yun. Mura siya. Kung sa region 4A, ma'am, 200 eh. Yes. Ang isang sakong malaki. Ito po yung medyo tuna. Ito yung sinasabi ko, basang-basa Basa. pa. Sila na magpa-process nun. Oo. Sila rin yung harvest May kasi. katwiran ka. Sila yung tao mag-harvest, maglilinis, so papalitan nila yung tolda. Oo. So, hakutin nila, kaya sasako pala. nila, tapos babiyahe. Okay, okay. Pero pagka binili niyo po, pagtataka po, As pag dried. bumili kayo ng dried compost, yung talagang gagamit, ready to use, kumbaga, Dried manure. mahal. Oo. Umaabot ng 200 to 250, depende Laki sa no? Yes. Laki pa yung kita Iba dyan. kasi no? pinapaasay pa yan. Ang laki ng kita. Almost Oo nga. double. Iba naman po, sabihin natin medyo liblib yung kanilang lugar, tapos hindi naman sila ganun karami mag-produce ng ipot. Yes. Kasi syempre, yung iba backyard grazers. Oo. So pwede niyo po gamitin sa inyong tanim. Magandang Oo. source of fertilizer po yan sa mga tanim Oo. natin. Tsaka ano yan, siguro pagkakolekta nyo, o kaya kung yan ay nahihilay plastic, sprayan nyo ng technology. Sprayan nyo bago nyo isako. Para mas Yo. magaling, ha? Okay, so, Kung pagkasilang ng itlog, hanggang dumumi yung itlog. pagkasilang, ha? Pagka-itlog. Pagka-itlog. Hindi, bagong term yun. Dumumi. Ganun ba yun? O sige, dahil sa itlog ang pinag-uusapan natin, Ayan. bibigyan natin sila ng konting impormasyon. Nakikita nyo po yan, paano kilalanin ang itlog na sariwa at luma na. Magnenegosyo kayo, dapat alam ninyo. Tama. Di ba? Okay, so sample, ayan. Oo, yung umiikot Oh. High-tech yan. Ano ba high-tech yun? tayo ngayon, ah. Nakikita nyo nakasayad yung itlog na yan? Oo. Medyo... Yan. Yan ang Oo. sariwa. Yan ang sariwa. Sayad, sayad na sayad, so sariwa yan. Okay. Okay, pero kapag naman, yung isa, Medyo tilt na. ayan. Diagonal. Medyo hilo na siya, hilo. Isang linggo na yan. Ayan. Isang linggo na yan, ha? Napapansin nyo? Okay. Isang linggo. Yung isa naman, yung tayo, nakatayo siya,
4 weeks na, 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks na yan. Oo. Oo. Nako, medyo talagang ano na Or yan. minsan sabi nila 2 to 3 weeks, no? So, yan yun. Basta pag nilagay nyo na sa tubig ay nakatayo. Okay? At yung isa naman, Ba, nasa Yeah. ibabaw na Ay, yan. ano? Magana yan. Oo. Floating. Nagro-rotate. nagro-rotate Ba? siya. Oy, oy! Ay. Maganda yung itlog, hindi na Yan ka rin naman. Bouncing egg yan ah. egg. Okay, luma na yung itlog pagka lumulutang na po sa tubig. Yan. Oy, try ko yan. Try ko talaga yan. Gaganon mo, re-rotate. Okay. Hindi, bouncing ko dapat. 360 degrees sa umikot. No? So yun, ulitin natin. Hindi, wag nyo ihagis. yan. Wag nyo ihagis. Ano lang natin ulit. Ulitin natin. Hindi, joke. Ulitin natin. So, Ayan, pagka yan. nakagap... Nawili lang ako doon eh. Ah, Nawili sige, lang. sige. Ayan. Isa pa. Nawili lang. Hindi nga bouncing. Balik nga. natin. Yan yung luma. Ay, mali. Okay. Yan yung sa bouncing. Okay. Rewind, rewind. Okay, ulitin natin. Oh, Hindi, expert hindi. lang sa Hindi lang maulit. expert lang po ang nagawa nito. Ang dali lang Mga po. expert lang oh. Okay, sandali lang. At Ayan. babalik lang natin. Okay, Yan. sandali Yan, lang. sariwa. Alright, game. Ayan. Pag sariwang itlog, Yan, nakalubog. yan, nakalubog. Yan. So, halos nakaiga siya. Oo. Pag 1 week old na, Tada! Kumbaga, naka-slant ng konti. Isang linggo na. Oo, umangat na ng konti, ha? Medyo naliliyo na siya. Oo, yan. Yan, oh, at pag nakiangat. 3 to 4 weeks, Ba, nakatayo? nakatayo na yung itlog. Yun, nakatayo, ha? Tingnan nyo. Pag gusto niyo na po yung bouncing egg, Ayan na yan, ayan na yun. Luma Yan, na oh. masyado. 360 umiikot degrees pa siya. yan. Oh, yun! Ang galing, shoot! Luma na ang itlog nyo. Yan, luma na yan. Oh, Yan. pag nag-bouncing egg, ay saka lumutang Pag nilagay nyo sa tubig, alam nyo nang kilalanin kung ang nabili nyong itlog ay luma na o ilang weeks old na. Sa akin may nagtanong eh. Paano mo malalaman kung ang itlog ay sariwa? Sabi ko, paano? Kapag mainit pa. Paano kung binilad? Kung nakabilad pa na sa araw. Kaya nga eh, paano pag galing sa init, di ba? Sabi nga sa bus, itlog, mainit-init. Hindi, the best na yun yung katulad na nilalagay natin sa tubig. Sa tubig. Yan. Oh. Ayan ha. Lutang luman. Pag umiikot-ikot yung itlog. Ayos na yun. Alright, eto naman ang itlog na pipisain. Okay? Yan. Papipisain. Yan. Okay? Mag-aral tayo mga kaibigan. Ayan, itlog na papipisain. Eggs for incubation must be 40 to 50 grams each of good ovoid shape and with sound shell quality. They should be stored in a cool, dry place. Eggs for hatching purposes must be stored for not more than 10 days under normal term lest egg fertility will gradually decrease. For natural incubation, setting a batch of 10 to 12 eggs under one hen is advised. Collecting the eggs daily to encourage the hens to lay more eggs prevents broodiness. Broodiness is the instinct to sit on the eggs for incubation, and hatching contributes to low egg production. Yun. Explain mo ngayon. Ano sabi? yung weight muna ng eggs na dapat yung for... Kung mag-incubate ka. Yung weight ka, between 40 50 grams. Yes. Oo. to ano, Dapat hindi mo siya imbakin ng more than 10 days. Yes. dapat kina-harvest mo tapos binabalik mo lang din pala yung itlog para nililiman. Para dire-diretso pa rin ang itlog yung atin. Yes, pero yung magandang papa-incubate, dapat 5 days lang. Pinakamaganda yan. 5 days. At saka Kung gusto- binabalibalik yun eh. Oh yes, meron naman tayong incubator machine. And then, ano yan, kasi usually yung mga native, hindi naman talaga, yung iba kasi cross na, hindi yan naglilimlim. Kaya mas maganda na bumuli na lang tayo ng incubator. Tapos kailangan daily, araw-araw yung pang pagkakolekta ng itlog. Yes. Okay. Tapos ang maximum na nililimliman ng manok, around 10 to 12 eggs. Para matama yung isa. Pero kung hindi mo pa daw siya ilalagay doon sa incubator, pwede mo siyang ilagay doon sa refrigerator, doon sa lagay ng mga gulay. Tapos kukunin mo na lang siya doon para ilagay doon sa incubator. Pwede Kala pala ko kung kunin yun. yun, tapos lalagay sa kumukulong mantika eh. Okay, kung lulutuin mo yun, pwede. Pero ang the best yan, para hindi masyadong, syempre madumi yan,
pinaka-best na panlinis ng itlog ay yung natural, ano ba yun? Suka. Suka. Yes, yung at least 4% na vinegar. Oo, hindi yung tinunaw lang, 'di ba? Kasi may suka na, hindi pwede po yung masisira yung ano natin, itlog. So, nakikita nyo ho yung mga information na binibigay namin sa inyo na makatulong po sa inyo sa papasukin yung linya ng negosyo sa Native Chicken. At pangkalahatan po, narito po ang mga katangian ng Native Chicken kung bakit makukumbinsi kayong magnegosyo niyan. Yan. Sabi po dyan, ano ang mga katangian ng native chickens? Sabi po dyan, adaptable sa iba't ibang panahon, matibay sa sakit. Ayan. Yung isa, hindi masyadong alagain. Ayan. Hindi magasto sa pakain. At magandang palahian or breeders. Yan. Maintindi sa inakay niya. Tapos maliit ang katawan pero masarap at sobrang malasa ang karne. Walang lansa. Maliit lang ang itlog, pero napakasarap at ibang lasa ng itlog. Walang lansa at malinamnam. Masarap at kakaiba ang sarap ng lasa ng karne ng native. Yun. Yes. Basta native kakaiba. masarap. Malasa. Kasi all natural ang kinakain ng native kaya Yun. So, yung sa mga may yung advantages din tsaka difference ng mga yung quality ng meat, yung itlog ng native chicken compared sa ibang manok, mas may quality talaga, may taste. Dahil siguro dun sa mga kinakain nila sa paligid. Oo, tsaka yung sinasabi natin walang lansa, bakit? Because we have the technology in the Philippines. Naiyak kaya tamisan. Oo nga nakakaiyak na po ba yung topic natin? Dahil ba sa itlog? Native. Yes, kasi ang syempre free range yan. Kasi ang isa pa rin isang characteristic kasi ng native, kumakain niya ng gamo-gamo, ng bulate, ng damo, kasi ang Natural. all natural. Yan. Uy, sino yan? Sabi niya, Yes. ay, nandito ako sa... Shoutout nga po pala kay Sir Elvin. Cristino. Yet. Yes. Nasa siya ng office. Wait lang, sir, ha? Hello! Yes. Wait lang po, sir. Wait lang, sir. Kung mahintay nyo kami hanggang bukas po, kaya nyo po maghintay. At saka shoutout tayo kay Gary Valdez Jr. ng Isabela. Always. hello. Always Yan. yan nanonood sa atin. Thank you so much. Chill lang kayo, sir, dyan. Wait Yes. lang. Join nyo muna. Nod Opo. muna. Ngayon, paano naman alagaan yan? Sabi nga nila, paano nga ba alagaan? Ngayon, isa-isahin po natin ang mga may tuturo namin sa inyo promosyon. Unahin natin ang housing. Yan. Paano ba ang magiging housing dito, mga partners? Kung simpleng housing lang, napaka-liit lang yung gagastusin natin. Kasi yung iba, native chicken, layers to, 10 lang pwede na eh. Maglagay ka lang nung at least may nest kasi kung paitlogin yung yun lang nest. Tapos yung maliit na itong area natin pwede na yan eh. Lagyan mo lang lagi siya ng net. Kahit nasa pwede pa siya yung merong hapunan siya. Yes. Pwede tayo yun. Lalagyan mo lang net kasi nga hindi na uso ngayon sa panahon na ngayon na basta ipapagala mo lang. Ipagala mo siya pero yung area na gagalaan nila, lalagyan mo na net para hindi mapunta sa kapitbahay. Mamaya nasa plato na kasi nung kapitbahay. Yes, oo. kahit pa paano may bakod pa rin. At saka may sabi bakod. nga, mas maganda kung lalagyan mo siya ng bukod na doon sa espasyo, meron silang paitlugan. Yun yung Alam sinasabi naman nila natin. yun pupunta sila doon. Ang maganda po doon sa, regarding sa nesting mas maganda kung medyo elevated po yung area ng nesting. Oo. Doon sa nangingitog yung At saka lalagyan mo siya ng konting hagdanan pagpunta nila doon sa nest nila. Kasi, ganun. syempre, pag, Ay, oo, sa ibang kasi, bahay, dinidesign once pa na, yan sabi nga daw nabuntis yan, Yes. syempre, ililipat sila, hindi sila masyadong makakalipat kasi baka mabasagan sila ng itlog sa loob. dapat Kailangan pala talaga may pupunta hagdan. sila ng may hagdan na Oo. pupunta doon sa nest nila. Oo. At saka hanggat maaari, pag alam nyo na mangingitlog yan, wag kayong magkokolekta sa oras na 11 to 2. Kasi ang 11 to 2 na. 11 to 2 kayo kukuha ng itlog. 11 a.m.? Oo, 11 a.m. Tapos kasi nangingitlog po usually ang native ng 10 o'clock to 3 p.m. Alright. Oo. So, katanghali ang tapat Hanggat ka maaari ayaw nila maistorbo. At saka kung gagawa nyo ng kulungan na may nest, dapat madilim. Kasi ang manok or native chicken, gusto lang mga itlog ng madilim. Ayaw na may liwanag. Saka, awan ba, yun ang kanilang, nature nila eh. Oo. At
Tsaka kapag nangitlog sila, dapat kunin mo na rin kaagad. Tapos mag-iwan ka lang daw ng isang itlog doon para tuloy yung... At tsaka para maibalik din yung pangingitlog na tuloy-tuloy ng manok, ang ginagawa nila, binabasa nila yung manok sa tubig. 5 beses na gagawin. Oo nga, ganun nga ginagawa nila. May mga tips Okay. sa mga alaga, at gusto mag-alaga. Okay. At saka sabi nga ay dapat na makapag-isip tayo kung lalagyan ba natin yan ng parang dusting, ano ba yan? Yung parang paliguan nila ng lupa. Pag may tubig, hindi na. Hindi, yung lupa na, di ba, nagda-dusting meron, nila? meron dapat ganan. So, para kasi nga, di ba yun, nabanggit natin nung last time, natural nilang, ang tawag doon, ginagamot yung sa yung mga pest nila. Yung pest nila, yung parasite, yung kuto, yung pala nakakagaling sa kanila yung lupa, yung gabok. Yan. Nagliligo sila na alikabok. Oo. Para at least yun ang nakakawala ng mga kuto ng mga native. Yes. So, yan ang housing. Ngayon, ano naman ang ipapakain natin sa kanila at paano natin sila pakakainin? Yes. Papakainin na, or kung sisiw pa lang yan, ang pinapakain po natin dyan, yung usual na kinakain ng mga broiler din, chick booster ration. Okay. So, yan ang hanggang kailan? Ayan, papakainin nila natin yan ng 1 to 2 weeks. Chick booster or booster mash yung papakain natin. Okay. Usually, ang kinakainan is 15 to 25 grams per day per head. Oo, yan. And then, pagdating ng 2 to 6 weeks, starter mash. Yung pinapakain natin dyan, kakain po sila ng 30 to 40 grams per head per day. Note niya yan, yes. Note. Pagdating po ng 6 weeks to 18 weeks, grower feeds na po yung pinapakain natin yan. Medyo may ilang percent na sila mangingitlog. Kakain po sila ng 45 to 100 grams per day per head. And then, pagdating ng 19 weeks and pataas na po yan, ang papakain po natin dyan is layer feeds. Kakain po sila ng 110 grams per day per head. So, depende sa strain or breed ng native chicken na aalagaan nyo. Tila yata 30 days sila na binobrood eh. Mas maganda siguro, ideally 1 to 1 month binubrod natin sila para halos 100% yung livability ng mga sisiw. Okay. Ma'am, katulad nung diniscuss natin nung last airing natin, yung kay Ka George, naggumamit siya ng 1:5. Yes. Yung himala. Oo. Ganon din po ba yung volume ng pagkain natin? Hanggat maaari ganun, pero yung kay Ka George, ad libitum yung ginagawa niya eh. Basta hanggat may pagkain sila dyan, kakain sila. So pero nakita natin everyday nangingitlog, di ba? Everyday po nangingitlog yung alaga ni Ka George. At saka, hindi naman po niya everyday kinukuha. Minsan po weekly siya kung kumuha. Okay, yun. Ba? May hassle din. Yes. Hobby niya lang niya kumbaga. Pero kumikita na ngayon siya sa ito ng native. Correct. Mayroon lang akong naisay tanong. Hindi niya kinokolekta, pero meron bang danger na tukain din mismo ng manok yun at butasin niya yung... meron. Kasi ang nature din ng manok, once na nakatikim niya ng itlog, pag nakakita sila, tutukain nila yan. Kaya hanggat maaari, pag nangitlog sila, kuhanin mo kaagad, ilagay mo doon sa hindi nila makikita or matutuka. Yung kagaya dun sa literature na nabasa natin kanina, parang ini-encourage na daily mag-collect ng eggs para maiwasan yung pagkakapisa ng mga itlog. Otherwise, yun ang talagang purpose mo. Halimbawa, si George, talagang isang araw gusto niyang makaranas na maging broody. Diba? Maghahalimhim bigla yung manok. Di meron siyang pipisain. Di ba dadagdagan ng manok niya? At saka pansin ko doon kung every week lang niya kinukuha yung itlog. Pero, dapat ang standard po 5 days pwede natin ilagay yan sa labas. Pero pag 7 days na pataas, kailangan nakarek kasi mag-iiba yung lasa. Pero yung kay Ka George, wala naman siyang ref. 10 days, ang sarap nung lasa. Hindi mo masasabing parang sariwa pa rin. Kahit na ganong araw pa rin siya naka-store na ganon. Pero kung gagawin mo namang business yun talagang nagbe-breed ka ng native, talagang obligadong kukunin yung araw-araw pag nag-itlog yan at lalagay yun sa incubation. Tama yan. Okay, so narito po iba pang ideya, dagdag para sa nutrisyon. Yan.
Native chickens need essential nutrients such as carbohydrates, protein, fats, and oils, minerals, vitamins, and water to survive, grow, and reproduce. In case where feed resources on range are not enough, raisers can do supplemental feeding. Supplemental feeding aims to reduce feed costs to 50% by substituting part of commercial feed with farm mix ration. Okay. Supplemental feeding is normally done in the morning and in the afternoon for the birds to develop their homing instinct. Okay. A range area of at least 2 square meters per bird is recommended for a free-range area. The planting of edible vegetation improves the quality of the existing range area for native chicken. Some forage species are carabao grass, pinto peanuts, madre de agua, guinea grass, signal grass, centrosema. Other forage species include gabi, malunggay, and many others. 1:5 hog budget feeds may be served. Raisers may also put up to use kitchen waste and farm by product such as sapal, rice, corn bran, fruit Reeds. coconut sapal, kitchen waste, leftover foods, and vegetable rejects such as pechay, kangkong, mustasa, sweet potato, and alugbati. Wow. Uy, alugbati. Mukhang yung mga nabanggit, yung mga na-discuss natin sa Siksik sa Liksik, Wonder vegetables na. So magtanim kayo ng alugbati. Madali lang naman, di ba? Panoorin niyo yung iba naming video. At saka hindi na nabanggit dyan kasi mura ang mga kamatis ngayon. Makikita mo na doon sa palengke kasi mura ng per kilo ng kamatis ngayon, 30. So, yung kamatis na natutuyo na or medyo sobrang lambot, kinakain ng native. Ibigay mo sa kanila, kakainin yan. Baka pwede nyo pa mahingi kung medyo friendly. Oo, yes. Kaysa naman itapon natin kung may native tayong manok or meat type yan, pakain po natin, kakainin nila yung masustansya para sa kanila yan. Tsaka po yung supplemental feeding na sinasabi dyan sa nabasa ni Sir Dave, normal po yan ginagawa sa probinsya. Para ma-develop nila yung baga sa umaga, pagbaba nila ng cage or ng kung free range ka kasi kadalasan sa province nakapag-ala lang talaga yung mga kasi walang net, walang ganyan. Ayaw niya ng probinsya. Province. Kaya probinsya po, typical lang, nakagala lang. So, ang ginagawa nila, pagkadating ng umaga, bago pumutok ang araw, papatokain nila pagbaba na pa lang ng puno, sa hapunan kung tawagin sa probinsya. Tapos, di magagala na yan. Sa hapon, papatukain nila yan para ma-develop nila yung uuwi sila ng sa homing. Pero kung dinetrain na sila. Yes, kung may puno kayo ng aratilis, okay po pwesto doon. Kasi iiputan kayo. Hindi, sa ngayon kasi ang pinakabagong technology na pag-aalaga ng free range, hanggat maaari, huwag ka na maglagay ng puno. Kaya nga nilalagyan mo na lang yan ng net, maglagay ka ng punong kahoy na medyo mababa lang. Kasi minsan, Yung pa naglalagay talaga kahoy na kasi sa study kasi, kaya nagkakaroon ng virus, nagsisimula yan sa native. Bakit? Kasi ang native gusto nila yung mataas sa puno. Lagi silang sa taas, nalalanghap nila yung airborne virus. So, yun yung isang cause. Kaya hanggat maaari, native free range tayo na pag-aalaga, huwag na natin silang hayaan. So, nasa sistema ng kulungan nyo yan. Correct. Saka po pag nasa taas sila, kadalasan yung mga ibang ibon nandun din. Kaya nga, nagiging carrier sila. Actually, kapag native, nagkaroon ng peste. Lahat mapapeste talaga. Iba kasi nasa labas. Yun talaga. Hanggat maaari. Yung hassle sa pag-aalaga. Pero magagawa naman ng paraan yan. Correct. Pero Nasa yung iba yung kulungan ginagawa din naman kapag kasisiw na, kapag kasisiw na, nilalagay na nila sa may kahit kulungan na may damo para lang masanay. Yes. At saka with using technology, maiiwasan yan. May sinabi tayo kanina na housing. Meron din pong ginagawa ngayon na halimbawa lang, nandun kayo sa probinsya na malawak ang inyong lupain, tas maraming damo, yan ang pagkakataon ninyong ubusin lahat yan at linisin. So, pwede kayong gumawa ng movable housing. Yun. Sabihin yung para siyang kwadrado lang, meron din siyang, imagine nyo na lang, kwadradong kahoy, may dingding,
pero hindi nakapako, walang sahig. Oo. Tapos sa ibabaw niya, meron siyang bubong, pero kalahati lang. Kalahati sisikatan, kalahati hindi. So, pag naubos na niya yung mga damo doon, iusog niyo naman siya sa space. May gulong yan. May gulong, ano? Ito Walang gulong. Kasi iba meron. Meron kung wala kang pera, Oo. pwede naman. Pero, yung iusog mo lang. Oo, yung iisod mo. Kasi medyo, kung gusto yung malaking area, bawa ito yung sikulungan, lalagyan mo yan ng net sa palibot. Ito, lalagyan mo lang ng square yan ng ng ano. Pero pag wala ka ng damo, i-close mo yan. Ilipat mo yung mga ano mo dyan. Kumbaga naka-square, naka-apat na part. Yes. Kasi, syempre, nauubos yung damo eh. Syempre, ano mo lang, basain mo lang yan using ating technology, madaling sisibol yung damo. Yes. O, di susunod naman, yung isa namang square, every time, lipat-lipat ka lang. Tama yun. Parang naalala natin ginawa nila Dr. Ichon. Ayan, good afternoon Dr. Ichon. Okay? Sila naman, net lang na parang imagine may bakod. Siyempre may brace din siyang ganyan para matigas. Tapos ginagano lang ho yan. Pag nandyan yung mga manok, ubos na yan, iusog lang yan. So hinahawi lang. Ganyan lang mo siya. Kumbaga paikot para siyang tulirelo. Yun. Saka ano lang, lahat pwedeng gawin nyo. Tip lang po doon sa pagpapagala natin, huwag nyo silang igagala kaagad o pakakawalan ng mga maaga pa. Kasi may moisture doon sa damo. Doon po, usually makikita yung itlog ng parasite. Yes. So matutuka nila yan, magkakaroon sila ng bulate. So hanggat maaari nasikatan na ng araw yung damo, saka natin sila ipagala. Correct. Mga 9 to hamog pataas. Kasi yun na, di ba binabawal din natin sa mga ruminants. Dahil doon sila nakakuha ng mga alaga. Yan. Typical pa naman po sa native chicken, yung mga parasites talaga. Oo, yan talaga Pero common. natin yung spacing, importante rin yan para sa ventilation. So, yung per head, 2 square meters. Yun lang. Correct. At yung sinabi natin mga pagkain, pwede nyong isalit, pakain sa kanila, gamitin nyo yun or magtanim kayo. Para ho naman yung technology natin, pwede nyong pandinig doon para mas safe. Lahat ng masisipsip niyang mga harmful compounds o kaya mga toxin sa lupa, mawawala yun. Yes. Kasi yung mga dumi-dumi nila, yung mga ipot-ipot ng mga alaga natin, pwede yun ang gamitin yung diretsong pataba sa mga tanim nyo. Okay, puntahan natin ngayon ang meat. Ayan. Dahil tapos tayo sa itlog, tignan natin kung anong matututunan natin tungkol sa kanilang karne. Okay. Nutritional Composition of Meat of the Philippine Native Chicken 2007, Philippine Council for Agriculture, Forestry, and Natural Resources Research and Development, Los Baños, Laguna, Philippines, Department of Science and Technology. Analysis of the raw and cooked meat samples of the Philippine Native Chicken, darag, and commercial broiler in fresh and frozen state to determine their nutritional and physicochemical properties was conducted. Findings of the study revealed the following. Okay. Ayan ang comparison. Comparison ng native chicken and commercial broiler. Okay. Number 1, freshly dressed and frozen native chicken meat samples contained 20 to 21% protein and 3.7% fat when raw, and 27 to 27.5% protein and 4.2 to 5.3% when cooked. Samantalang sa commercial broiler naman, pag freshly dressed and frozen commercial broiler meat samples contain 18.8 to 19.7% Mamababa, protein. ano? Yes. Mamababa. And 11% fat at ang taas ng fat content. Sa hilaw. At 26.1 to 26.9% protein and 9.8 to 10.7% when cooked. Ayun. Sa fast content mataas. Taas yung protein content dito, tapos mababa yung fat content, unlike sa commercial. Okay, next. For the calcium and phosphorus content, uncooked, freshly dressed and frozen native chicken meat samples contain 9 to 12 milligrams Per 100 gram and 279 to 314 milligrams per 100 grams respectively. Okay. Now, for the calcium and phosphorus for uncooked commercial broiler meat contain 5.4 to 8.3 milligrams per 100 grams and 289 to 312 milligrams per 100 grams. Ayun, okay.
Next. Ayan, sa native chicken, the cooked samples of native chicken meat contained 11 to 15 milligrams of calcium and 289 to 312 milligrams per 100 gram na potassium. Then, compared sa commercial broiler, the amount of potassium in cooked samples was significantly lower than in uncooked samples. Siyempre. Yun. So, talagang malaking pagkakaibahan no? Correct. And lastly, sa nutritional value, Nutritional value, karne ng native chicken, 500 grams serving of 50 grams lang. 50 grams serving of cooked native chicken meat provided 24% of the recommended energy and nutritional intake, yung RENI, for protein, and 13% of the total dietary energy for fat. Yun. So, nakita nyo po, talagang masustansya ang karne ng native chicken compared sa broilers or yung 45 days. Kaya sana mas maraming mag-alaga ng mga native chickens, pati mga itlog nito, kasi mas masustansya Ngayon, kung naka-technology po kayo, subok na po ito, lalo ng ating mga kababayan na yan po ang sistema nila, ay para kayo nakatikim ng kakaibang lasa nang higit pa sa sarap na dati nyo nararanasan pag kumain kayo ng native chicken. So, iba yung lasa niya talaga. Iba yung paano yun? Parang linamnam. Linamnam. Kaya swerte rin yung mga nasa probinsya, yung parang halos everyday kung gusto nila mag-native chicken o yung tinolang manok na native, kayang-kaya. Samantalang dito medyo naghahanap pala talaga tayo sa metro area ng native chicken, yung para ma-enjoy mo naman yung kinakain mo. So, napaka-ganda hong ideya kung sakali man, pagkatapos yung marinig to, di pa kayo nag-aalaga ng hayop, pwede nyong isipin na, mag-alaga nga kaya ako ng native chicken, may pangkain ako sa pamilya, meron akong makakatay dyan bigla kapag may bisita, meron pa akong pangnegosyo. Sa mga nag-aalaga natin ng baboy, yung mga sweepings ng mga, kunyari, kung nagtitimpla sila ng 1:5 na pinapakain nila, pwede rin nila ipakain para sa paitlog yung baboy. Sa broiler mo na. Okay. So, paano natin i-prepare ang 1:5 para sa doon po sa ating mga kababayan na hindi nakapakinig sa atin noong nakaraan? Yes. Yung ating paghalo po natin, 1 kilong 1:5 plus timbang po tayo ng 5 litrong tubig. Pagka natimbang na natin yan, 5 litro, dahan-dahan po natin ilagay yung 1 kilong 1:5. Tapos yung pwede rin natin i-combine yung 1 kilo ng commercial feeds, ilagay po natin dyan yung ating ATOV plus yung NBM. After 2 to 3 hours natin na ibabad yung 1:5, saka po natin ilagay yung commercial feeds. And then saka po natin ipakain sa ating mga alaga. Tsaka po note po dyan na pag maglalagay po kayo ng 1:5, pabudbud po, hindi. Yes, dahan-dahan. Para mas maganda yung maging resulta, kailangan dahan-dahan ng pagbudbud. Kasi Ana, paano kung iba mas generous sa mga alaga nila, mas mahal nila kumbaga, binigyan nila ng extra NBM. Paano mo ilalagay NBM? Pwede na natin yan ilagay. Pwede na natin ilagay. O mas maganda kasi, recommend natin kung maglalagay tayo ng commercial feeds, doon na natin halo. Yun. Pwede na natin. Sabay na. Pwede. So, yan po ang procedure. Ngayon, ang tanong siguro ng iba, kumusta naman po kung mag-aalaga kami niyan? Ano naman ang magiging sakit o problema namin sa pag-aalaga niyan? At anong gagawin namin? Well, karaniwan sa sakit dyan ay yung parasites. Parasites, una yan. Yung kuto. Newcastle's disease. Of course. Sipon. Coryza. Coryza. Of course, yung mga foul cholera at saka foul, yung bulutong. Oh, yes. So, anong gagawin ng ating mga kababayan pag naka-encounter ng gano'n? Alam mo, yung mga, lalo na sa mga iba na sinisipon yung manok, sinasabi ng mga iba nagagala, naku, hindi na pwede, hindi nagagaling yan. Dinadagdagan lang po namin ng dosage ng ATOV, ng technology, yung kanilang painuming tubig, tapos nawawala. 1 to 2 days, natatanggalan namin yung sipon ng aming alaga, tapos parang wala nangyari. And yung sinasabi ni Sir Dave na dinadagdagan ng dosage, he's referring to 2 kutsara ng ATOV powder, of course, the technology, sa 1 litrong tubig. Concentrated. Yes. So, mas wala akong overdose yan. Mas itinaas natin na dinagdagan natin ng dosage mula sa ordinaryong 1 tablespoon per 4 liters, diba? Yun ang maintenance niya, kumbaga. Pero dahil may sakit, madali mo siya makaka-recover pag gano'n ang ginawa natin. Yes. Yan. So, no subok problem. Na po yan Subok na yan. Subok na po yan. At doon po naman sa ating mga kababayan na gusto ng additional
para pagkakitaan. Ito po ang aming bonus sa inyo, recipe po sa salted egg. Yan. Okay, pakinggan natin yan. Salted egg, special na native chicken. Correct. Pwede nyo i-note. Meron po kasi tubig, meron din sa yung tinatawag nilang punso. Kasi pag sinabi natin punso, nagkakaintindihan tayo, di ba? Yung punso po, ito po yung lupang namumuo, Yung medyo clay ang pagkaano. Ano yun tirahan ng langgam, anay, di ba? Sabi po nung bata kami, tirahan daw po ng nuno yun. Nuno sa punso. So, unahin po muna natin yung sa punso. Okay? Ito po ay hango mismo ng isang hango po ang sistema sa isang nag-aalaga na successful sa Victoria, Laguna. Okay? Ito po ang kanyang mismong procedure. Turo natin. Yung pong kunyari, isang tabong punso. Sa punso, isang tabo rin ng asin. 1:1. Yes. Tapos po, ang unahin nyo muna ganito. Kunyari, isang balde na malinis o kaya palanggana o batya, kung ano man gagamitin yung haluan, nilagay nyo na doon yung lupa na punso, then konting tubig lang para madurog nyo. Siguro ang kanyang, ano ba tawag doon? Texture ba? Yung pinaka-ano niya ay medyo may sabaw ng konti. Pag pinigaan nyo sa kamay, medyo lumalabas. Medyo, ganon. Pero hindi naman siya yung talagang totally puro tubig na. Kasi importante yung maisip nyo na pwede na to kasi didikit ito doon sa itlog. Okay? So, pag nakita nyo na may konti ng nalusaw na siya, nadurog na siya, ilagay mo ngayon yung asin. Ang asin na nire-recommenda po dyan ay sea salt, yung magalas. Yung medyo matigas-tigas yan. Matigas yan eh. Yan, yung masakit sa kamay yun eh. So, haluin nyo and hanggang sa mawala na yung galas, so equally distributed na siya, paano ba to, na mix na siya ng well. Kasi pag hindi nyo minix ng well, maaaring tagibang ang paglalagay nyo ng yung kasi lasa. Baka yung iba maalat, yung iba matabang naman. Okay, so halong-halo, wag nyo pababayaan nyo ng pinakamatagal ho dapat talagang gawin. Pag okay na siya, then itubog nyo ang itlog. Walang break, walang basag. Dapat walang basag itlog. Itubog nyo, tapos balutan nyo lang siya. And then, ilagay nyo siya sa isang crate o kahon o kahoy, yung bang nakikita sa palengke. Yung lagayan ng mga prutas. Yung mga ganon. Or yung kahoy na may ganon na nilagyan ng tuyo, pinaglagyan, sapnan nyo ho ng dyaryo and then plastic. Okay, so doon nyo isalansan. Patong-patong. Siyempre, maingat kayo, baka ma-break. And then, store nyo ho sa isang madilim na lugar. Siyempre, malamig na lugar. Okay? Kumbaga, magkakaroon ka ng parang isang kwarto na doon may stock. So, 13 days pwede kayo magsubok as a start. Okay. Ilaga nyo siya, tsaka nyo tikman. Hindi muna siya ilalaga. Hilaw muna. Hilaw siya. Okay? So, yung 13 days, para matuto rin tayo, kumbaga, mag-start kayo magtikim. Okay, so ilaga nyo, tas tikman nyo. Pag okay na siya, edi syempre pwede na hanguin yan. Let us assume okay na siya. So, kung kayo ay yung klase ng gusto niyo may pulang kulay, may food grade naman pong pangkulay, grana, nabibili yon. So, ilusaw lang sa tubig yon. Maglaga muna kayo ng itlog, ay yung ilalaga nyo, halimbawa isang drum. Para mas matipid, gumawa ng kahoy na lang. Isang drum, doon nyo pero dapat nakanet. O kaya yung kulambo. Doon nyo ipasok yung mga itlog bago nyo ipasok sa lutuan na drum. Okay, so pag ayos na siya, magsusubok din kayo para maurasan nyo rin, matuto tayo pare-pareho, kung siya ay hard-boiled na. Okay, so pag okay na siya, ihango nyo na siya, and then itubog nyo na lang doon sa yung mismong hawak nyo yung net, yung kulambo, doon sa pangkulay, at iangat nyo. Buong net ang lulublog. Bali, double purpose pala yung net na yun. Yung sa unang purpose nun, para hindi, di ba pag kumukulo yung tubig, gumagano'n, para hindi magumpugan yung yes. Tapos itutubog nyo rin doon sa pangkulay, and then, mga ilang minuto lang, hayaan nyo lang siya, pwede na yon. Okay? Ito yung nakaligtaan natin, nalaktawan natin. Kailangan, syempre, bago mo ilaga, hugasan mo. Yun pala naman. Putik pa yun. Kasi naman. Sana yun eh. Ganun ba? Nakalimutan mo na yung tanong. Kasama sa paglaga yung putik nun. Follow-up question ko naman. Yun. So, pag nakuha nyo na, hugasan nyo, pero dapat nakanet na rin yun.
Tapos kung meron kayong poso, itatapat nyo sa poso at haplusin nyo, or kung may batyang punuin nyo muna ng tubig, tsaka nyo itubog. Para mas loose yung mud. Ganon-ganon muna yan bago isa-isahin, pagtsagaan. Okay. Ganun po yun. Din, no? So, sa mga viewers natin para alam natin, nakikinig sila. Correct. Oo. Tapos mga ilang oras kaya dapat ilaga yan? May Yun isang nga po, oras sabi ba? natin na hanggat marisana ay yung katulad din ng paglalaga sa ordinaryong itlog na 15 to 30 minutes. Depende sa ganun lakas ba? ng apoy mo. Okay. Oo. Kailangan ba Kaya malakas magsubok o ka. mahina yung Siyempre, apoy? kailangan Basta boiling. Boiling. So, dapat magsubok kayo para maurasan nyo rin kung ilan ang tamang oras. Okay? So, yan po yung sa putik. O, negosyo Ito na po isa. yan, bonus sa inyo. Proven mo yan. Wala kayong punso, Pag, ito na. pag matabang pa yung Yung 30 nuno days. na lang. Oo nga. Ito naman. Sorry, baka may Tanong nila, nasan yung Baka punso? sumagot. Joke lang yun. Sabi mo, nasan yung punso? So, kung sakaling yung 13 days matabang, extend nyo pa. Kung yan po kasi ay itik, 18 days yan. Kasi Oo, 18. makapal ang shell niya. Oo. Pero pag manipis, madaling umalat. Ayun, okay? Kung tubig naman, ito ho yun. Okay? Sample lang po ito. 6 to 8 fresh egg. And then, 4 na tasang tubig. Tapos, 1.5 tasang asin. So, ang gagawin nyo, yung pong itlog, ilagay nyo sa isang garapon. Garapon. Yung medyo wide mouth. Para magkasya yung kamay nyo. Pag pinasok nyo itlog, dahan-dahan, tsaka nyo pasukan ng tubig na brine na po. Yung brine yung sinasabi nating 4 cups water, 1.5 cup salt. Lusawin nyo na Okay. bago nyo Tapos boost ibalagay. doon. Tapos syempre lulutang yung iba dyan, or maaaring dahil malaki yung bote nyo, yung garapon nyo, maaaring hindi siya Lumubog. Oo. So, alimbawa, ang technical lang dyan is kumakain ng plastic, yung cellophane, yung merong supot. Lagyan nyo yung tubig, tsaka yun ang ibabaw nyo para hindi siya umangat. Okay. Pasok nyo sa ibabaw, over, and then sara nyo na. So, ang pagsubok lang po dyan is sa mga, ganon din po, mga, ipwesto nyo ng mga 13 days. 13 days lang din. Kailangan po ba natin magpalit ng tubig? 13 days. Hindi. Diretso Kasi na. pag yun, ginamit mo na, nakuha na yung ibang alat nun, magdadagdag ka na ka rin ng din. konting asin. magdadagdag. Pwede uli yun. Kung hindi marumi yung kamay mo. Oo. Kasi Okay. masisip-sip na itlog yun. So, 13 days, magsubok kayo. Depende ho sa asin na ginamit nyo yan. And then, pwede nyo nang i-boil at tikman. High heat, mga 30 minutes naman yun eh. O yun, ganun lang po. Yan din. Yes, the itlog. oo. Parang sobrang, hindi ba, magkaiba ba siya sa normal na pagpapakulo ng Kasi itlog? ganito, yung temperature ng boiling point, dapat constant siya for the next 15 to 30 minutes. Para masigurado tayo, yung pati yung yolk, yung pula ng itlog, luto rin. Correct. So, dapat tuloy-tuloy. Okay. So, yan po ang ating bonus sa inyo na kabuhayan. Pag di pa naman kayo nag-alaga ng native chicken, ewan na lang natin. Mag-native So, salamat na tayo. po ng marami. Yes, Kung meron kayong tanong, may message or input, share nyo, i-share nyo na sa amin. Ay ma'am, Yun. singit ko lang, may gusto magpa-shoutout. Papasok na kasi si Caberto Live, sir. Ay, Ingat kayo Caberto! dyan. Yes, hello. See you soon, see you soon. Okay, so yan po mga kaibigan ang kabuuan ng ating tinalakay. Yan. At syempre meron tayo Siksik sa Liksik. Yes. Ayan. Alright. Ayan. Tamang-tama doon sa shinare sa atin ni Miss Annie na itlog na maalat, yung kamatis. Pwede mo lagyan ng kamatis. Yan kasi ulam po kanina. Hindi naman po sa ginugutom namin kayo, pero pakinggan nyo pa rin. So, ang tomatoes or kamatis, actually considered siya both fruit and a vegetable. Oo. Pero scientifically, pa-fruit talaga siya. Kasi di ba ang kinoconsider nila na fruit, ang description nila is yung anything na nag-grow na may seed. Opo. Yes. 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 Nakakawa na kayo Pati ako napapayas na din eh. At saka yung itong kamatis, sa iba't ibang klase ng recipe, sa iba't ibang klase ng lutuin, maraming gamit tong kamatis. Oo. Yan. Hindi pwedeng mawala ng kamatis sa bahay. Ayan. Tsaka, ito ang scientific name ng kamatis para lang sa kaalaman natin is Solanum lycopersicum.
Ito, likas to sa bansang Mexico. Pero ang siya nag-originate. Yes, doon siya nag-originate. Pero during the Spanish colonization ng Amerika, ito yung naging dahilan kung bakit siya lumaganap sa iba't ibang parte ng nila yung country. kamatis ko, magpunta rito. Binato sa Pilipinas. And then, since nga yung Central America, ito na yung nagpalaganap ng kamatis sa iba't ibang part ng countries. Sabi ng pag-aaral ng US Department of Agriculture na itong kamatis na ito or yung tomatoes ay nagko-contain ng impressive amount ng vitamins and minerals. Wow. Ayan, unang-una. Ito, medyo naririnig na rin natin na ang kamatis ay rich in lycopene. So, yung lycopene isang antioxidant. Ayan, ito yung effective daw sa panlaban sa mga cancer. Actually, doon sa isang study doon sa Harvard School of Public Health, ang lycopene is effective in fighting prostate cancer. At isa yung kamatis Sir Daryl. Prostate. Kamatis, At isa pang pag-aaral. Actually, totoo yun. Totoo yun. Yes. Ayan, na-discover din nila ang lycopene ay nakakatulong din na mag-prevent ng breast cancer cells. So, di ba? Yun. So, di ba? Ayan, amazing. Yan. Sabi ko rin matono na. Hindi na nga ako gumagal na ako. Ayan. So, rich source of vitamins and minerals. Ang tomatoes ay rich din sa vitamin C. Ayan. Sabi nila is single tomato can provide about 40% of daily intake ng vitamin C. Talaga? Ilang kayang kamatis? Sabi, a single tomato daw can provide 40%. Depende siguro yan sa paano kung kamatis mo yung kondo lang? Ayaw Cherry tomato. Hindi, kung isang kakainin mo araw-araw, so mapaprovide yung kailangan mo. Times mo sa times 4. Buti na lang mura ang kamatis. Yes, 30 pesos per kilo na. Ayan, bukod sa vitamin C, abundant din ito sa potassium. Ito yung sa pag-maintain ng nerve health natin. Yung iron sa normal blood circulation. At vitamin K, essential for blood clotting at saka nag-control ng bleeding. So, yun. Tapos, ayan, isa pa sa benefits natin sa kamatis is pinaprotektahan nito yung kalusugan ng puso natin. Yes, it protects the heart. Puso na naman yan. Baka pwede sa ibang puso yan. Kasi yung tomato, yung daily consumption natin ng tomato, nakaka-decrease to ng level ng bad cholesterol. At saka yung mga lipids, yung fats sa ating mga blood. Galing pala ng kamatis, ano? Yes. So, mas preferred ko pala yung 1 tomato a day kaysa 1 apple a day. Oo nga. Mas maganda. Mas mura pa. Oo. Healthy na, mura pa. Ayan. Tapos, ito, isa pang madidiscover natin dito sa kamatis. It can counter the effect of smoking cigarette. Yung mga nakakasama sa mga smokers, para sa mga smokers dyan. Ano daw yan? Counter the effect of smoking cigarette. Makukontra. May pangontra to. Hindi pala kailangan niya kasi allergic ako sa smoke. Talaga ba? Sadya? Ayan. Smoke mula sa kalan. Ayan, kasi sinasabi na ang tomatoes ay nagko-contain ng fumaric acid at chlorogenic acid. Ito yung lumalaban sa nitrosamines. Ito yung carcinogens na nakikita natin sa cigarettes. So, yun. Ito yung mga compounds na kapag daily na intake natin ng tomatoes, may panlaban tayo sa mga bad effects ng smoking. Advice na din siya yan, idea din sa mga kaibigan natin, yung mga netizens natin na nagsisigarilyo po. Yan, kumain po tayo ng kamatis araw-araw at kung mas maganda pa nga kayo magtanim mismo. Yes. Oo, maganda yung magtanim kayo. Yes, Miss Rachel. Ayan. And katulad din sa mga previous na discuss natin sa ibang mga siksik sa liksik. So, itong tomatoes ay rich din in vitamin A. So, improved our vision sa mata. Tapos, high in fiber din, aid in digestion. At isa pa is, nagpe-prevent daw ito ng jaundice, yung paninilaw. Paninilaw. Ano yan? Kasi nagre-remove siya ng toxin sa mga katawan. Ano yun? Jaundice. Jaundice. Hindi ba yung sa buntis? Jaundice. Jaundice yun Actually, jaundice, normally yan sa mga bagong panganak. Yun nga, di ba? Jaundice ka ba? Yung jaundice doon. Jaundice. Jaundice? Diba? Marami tayong mga terms na nalaman dito. Sige. Shoutout nga po pala kay Ma'am Luznel Pakpak. Salamat! Tayo isa-isa. Happy. Special mention. Yes. Happy afternoon. Yes. Ayun. So, ito pa. Daily consumption ng tomatoes can reduce oxidative stress of type 2 diabetes. Ayun. Isang study sa Journal of the American Medical Association ang nagpapatunay nito. Pwede bang naman?
Oh. Sabi pa nga ni Ma'am Luz David, 1 tomato a day, 1 pack cigarettes away. Yeah! The viewers namin dyan. Teka, kulang tomato a day. pa ng isang D. Ay, may isa pang D dito eh. Oo nga. Oo. Foreigner yun. Red yun. Red yun eh. Tomato red. Yes, Miss Rachel, may sinasabi. Patapos na ako. Yes. Ayan. Isa pang magandang benefits nito ay sa skincare kasi may component ito sa mga anti-aging products. Ginagamit nilang parang ingredients. Yes. Tapos meron din itong antiperspirant composition para sa treatment ng hyperhidrosis. Ito yung excessive sweating. Pwede pa ilagay yan sa Melanoy. Yung mga nababasang damit. Di ba? Basa-basa. Excess sweating. Ito, usually, hindi naman sa di ba lagi ito yung basa, di ba? Pwede natin ilagay. Singit. Miss Rachel. Medyo jabar-jabar na. Tapos Jabar-jabar. Ayan. At lastly, it can prevent gallstones. Kalahin niyo yun? Kasi dahil good source of vitamin C, ito yung tumutulong para magkaroon tayo ng relief from gallstones. Kumain tayo niya. Napaka-healthy. Yes. Kakain ka lang na masustansya on a daily basis, mape-prevent mo yung gallstones, malaking problema po yan. Kasi iba hindi makuha sa laser treatment. Yes. So, ang nangyayari, bubunutin yung buong gallbladder. At marami kayong pwedeng hindi nakainin. Pag once na nawala ka na. Sige, takutin mo pa. Hindi na kayo makainom. Magkamatis na. And then, saka isang i-point din natin ay sabi, pag kumain ka ng kamatis, alsin mo yung buto. Pero hindi. Sabi ng mga expert, yung mga doktor na nagsaliksik nito, pwede natin kainin yung buto. Pwede natin kainin. Maski ako kasi pag nagkakamatis ako, pag lalo ng hilaw, kinakain ko pati buto. Hindi siya masama, hindi nakaka-appendicitis, sabi. Ang bawal po yung buto ng santol. Kasi matigas siya, wag natin lulunukin. Isa rin yun, nakakagasgas ng ating bituka. Yan yun. Yan po. Kasi bawal yung, sabi nila, bawal yung lunukin yung buto ng kamatis. Baka tumubo sa loob. Yun. Panakot lang yan, pero masustansya yan. At saka yung pagkain ng kamatis, kaya natin mas kukuha yung mataas na lycopene, mas maganda yan, iluluto muna natin. Kasi pag nag-hit kasi yung tomato, mas lumalabas yung maraming lycopene. Kaysa doon kakain tayo ng fresh. Hindi nawawala, kundi lumalabas. Lumalabas pa. Pero iba kasi yung feel ng crunch ng tomato. Yung fresh. Ng mataas-taas na lycopene, minum po kayo ng ketchup. Malinis siya, di ba? Pag tinanim mo, tapos nilagyan mo ng technology, ibang lasa niya. At saka isa pa, yung sinasabi mong pampaganda ng skin. Ito, pwede natin yung mga tighawat, pampaganda ng kutis, hindi lang tayo kakain kundi pwede nating fresh na ilagay natin sa mukha. I-apply. Yes, i-apply mo yan for 30 to... Depende sa'yo. Ikikis-kis? Ikikis-kis mo lang. Pag biniak mo yan, ilagay mo lang. Tapos mas maganda kunin mo yung katas. Ilagay mo yan. 30 minutes. Mga bago ka maligo, ilagay mo muna yan. Teka lang, pagdating sa tingawat sa akin ka na. Hindi. Kasi hindi naman. Ilalagay mo. Kasi alam mo yan, double purpose yan. Wala po kaming pangkain ngayon. Kasi magkaharap tayo. Alam nga naman, pwede na. Gumagana naman ako. Tumitingnan ko kay Darren. Tumitingnan ko kay Sunny. Di ba? Hindi. Siyempre, tayo ngayon. Ayan, Yun, ibig mo sabihin, hindi pala babanlawan yun? Magdamag na kababad doon? Hindi naman kung maliligo ka sa umaga, mga 15 to 20 minutes, i-apply mo na yan. Pagka maligo ka. Kasi kapag gabi, baka nandyan na yung mga daga. Ayan. Ano yun? Totoo yun. Tapos, syempre, may matitirahan, no? Hugasan mo, pwede mo nang kainin. Hindi, joke. Magiging effect po nung sa skin na sa mukha, magiging magiging moisturize. Yes, yan, Hindi napapansin ko pag nakaharap ako sa yun. Totoo yun. Actually, pag ginanyan mo siya, parang bumabanat, nararamdaman. Yun, bumabanat. Kaya pala siya nakatingin sa'yo kasi banat yung skin. Ayan. Alam mo, nung last, diba, mustasa. Samahan nyo na lang mustasa. Maano na yung mukha nyo, maganda pa yung inyong buhok. Ang kamatis pwede ding
ay apply sa buhok. Yes. Mas pampaalis ng balakuba. Ma'am, teka Ganun lang, baka din yung magmahal katas. kamatis ngayon, ha? Ang dami na nating natuturo. Oh, diba? So, sige, ano Miss yan, Rachel. season kasi murang kamatis ngayon. Samantalahin natin. At dahil nalaman na natin yung napakaraming benefits ng kamatis, mas maganda magtanim na tayo sa kanya-kanya nating bakuran. Yun. At yun naman ang ituturo sa atin ni Sir Day. Pero sa totoo lang na bago tayo lumipad sa cultural management, ako personally, natututo ako dyan sa mga siksik-siksik na yan. Yes, opo, ako rin. Kita mo ngayon, yung kamatis, ang dami Pareho palang tayong may benefits yan. nadidiscover. Oo, ng kamatis, lagi. Double purpose nga, di ba? Pag So, lalagay hindi mo tayo sa mukha. magkaka-appendicitis pag kinain natin yung buto. Hindi, No, hindi. kaya naman lusawin ng Hindi, ano yung hindi. gastric Kasi sa juice liit eh. na, sabi nga ng doktor, hindi. Wag tayo matakot na kumain nung nung buto. Ako, ganun Ako kinakain ko sapol nung Kasi narinig ko nga Hindi. Hindi, kahit kumain ka ng buto, ito po'y personal Oo, opinion. ako, sa Hindi tagal tayo na. doktor, ano? Oo. Okay? Pero, sangayon doon sa aking family doctor, sa Chinese General Hospital po, yan. May plugging. Kahit kumain ka ng buto, no? Ay, hindi pala. Kahit hindi ka kumain ng buto ng kamatis, kung ang iyong appendix ay nakabukas, lahat ng dadaan dyan na waste mo na bago lumabas ng rectum, ay magpapabulok doon sa iyong supot na yun. Oo. So, meron tayong minsan nakabukas, merong hindi naman. So, yung mga nakabukas, doon na po, hanggang sa mabubulok na siya, puputok siya. Pero hindi, kaya kahit kumain ka, kung hindi Pero mo nakaano yung hindi naman appendix cost mo, talaga ng kumain ka ng Rapture, kamatis. Hindi yun. hindi. Maraming factor pa rin. Lalo na kung yung ating yung umiinom tayo ng ating pang-human, mas ano ka. At saka Mas regular protective bowel ka. movement, regular, okay lang siya. Alright, andito na tayo sa pagtatanim. In fact, hindi naman ganun po kahirap yung pagtatanim ng kamatis kasi ang dali po tumubo to. Pero may tips lang po tayo kasi i-dry nyo po yung huwag nyo na po kainin yung buto, itanim na muna po natin. Yun. Pwede pala yun. I-dry nyo ng ilang araw muna po yung buto. Pag na-dry nyo na po, ibabad nyo sa Atobi ng 24 hours sa technology. Ay, isang magdamag. Opo. Araw. Isang araw. Overnight. Kahit Okay, overnight pwede na. Basta kailangan lang po natin medyo mas madali siya mag-absorb ng nutrients tapos mas madali lalabas yung kumbaga madali mag-ugat. So pag tinanim po natin to, kahit anong klaseng lupa po pwede. Pero mas magandang lagyan natin yung 1, 2, 3. One yung medyo yung 1%, 1 part ipa. Para medyo loose, para nakikita na moisture. 2% for compost o pataba. Yung sa manok, sa native manok natin, baka yung dumi. Yan, pwede natin gamitin. Pero bago nyo po gamitin, siguro doon yung binilad nyo po muna. Tapos, ang magandang quality po ng dumi ng manok, yung naglulupa. After how many, siguro ilang 4 days, 5 days, o 1 week, dapat naglulupa siya, hindi yung mamasa-masa. Tapos, yung 3 part po doon soil. So, hahalu-haluin nyo lang po siya, tapos lalagay nyo po yung tanim. Itatanim nyo po siya, yung buto nun, around mga 1 inch lang. Lulubog nyo lang siya doon, tapos hahayaan nyo na. Observe nyo po for the next, mga 2 weeks, tataas na po yan. So, magsasprout na po yan. Pag umaabot na po yung tanim natin, mga around 7 inches or 8 inches, itatransplant natin yan. Bakit ko po ina-advise na i-transplant kaysa direct seeding? Kasi po, ang tangkay po ng kamatis, nag-uugat po yun. So, pwede nyo po ilubog yun. Pag tinransplant nyo po, ang pagtanim sa kanya, side view, naka-diagonal, pag ganun po, pahalang. Para nakalubog yung parte ng ugat, pati yung parte ng tangkay. Para mas maganda po siya mag-ugat, mas mabilis siya maghihigop ng nutrients. Tapos, sa puno po niya mismo, yung iba po ginagawa, nagsasaksak ng kawayan o tubo, tapos binantalin. Barbecue stick. Kasi masayaw ang tangkay ng kamatis. Pero yung iba po, ginagawa, kung gusto nilang mas gumanda yung forma, naglalagay po ng binabahayan. So, kahoy, tapos pinapaikutan po ng screen. Para prevention na rin po sa mga pest. Oo. Okay. So, yun po, tapos in 2 to 3 Ganun months, pwede nyo na, may mga bunga na yan, pwede nyo na i-harvest. Pwede nyo na po kainin yung buto. Yes, pero sa laki ng peste sa amin, kahit lagyan mo pa yata ng padlock yan, makukuha pa rin eh. Anong peste to, sir? Kapit-bahay namin. Pero mas maganda yung spray natin ng technology habang yung pagdidilig natin. Para pag kinain mo siya, iba yung yung linis nung bunga, malalasan mo yun. Yung sa pag-spray naman po, pag nagsisimula na po siya mamunga, maganda pong ini-sprayan din po siya ng Atobi powder. Dinidilute po natin sa tubig, depende po kasi sa dami. So, advice ko na 1/4 teaspoon sa yung spray bottle lang. Spray lang po tayo sa dahon, pati sa mga bunga.
Tapos habang wala pa naman pong bunga, para mas mabilis siya humitik sa bunga, kailangan suportahan natin ng mataas-taas na protina o amino acid. Pwede po tayo gumamit ng ANF, yung ating Atobi Nano Fertilizer. Weekly, once a month lang po yung spray. Tapos upon harvest, spray po tayo para na-replenish natin yung protein na nabigay ng halaman sa bunga-bunga nito. So, ang galing, no? Connect-connectado yung topic natin ngayon. No? It's one big circle of life. Paikot-ikot lang. May itlog ka na, tapos may tanim ka pang kamatis, may pang ulam mo na, tapos yung dumi ng manok, pwede mo pang pataba doon sa tanim mo. Walang sayang. Walang sayang. Lahat gamit. Correct. Actually, nakatikim ako ng natural, mas nagiging organic kahit sinasabi lang crossbreed ng iba. Mas naging nababalik natin. Nakatikim ako ng kamatis na ginamitan ng technology. Dala ni Sir WBA dati. Ang lalaki at saka yung pagka-green niya, ang ganda ng pagka-green. Ay, ang sarap kagatin nun. Matagal makulong. Kinakain talaga namin siya ng hilaw. Crunchy. Sarap. Talaga. Tapos may tuyo na prito. Pero ang sustansya ng kamatis, pag red na siya, doon ang mas mataas yung lycopene. Talaga? Yes. Sa red. Dahil sa kulay niya. So, pag kumain tayo ng ketchup, makukuha pa rin natin yung lycopene na yun. Mas mataas. Kung hindi peke ang ketchup. Paano naman, di ba, mag-iba ba yung nutrients ng tomato sauce sa kamatis? Tomato sauce? Mas na tomato sauce So, mas mataas ang lycopene content pag na-process ang tomato. Yes. Okay. I-add po sa... Pero paano kung yung ketchup mo, banana pa? Yun lang. Hindi, may extra flavor yun. Ibig sabihin, mas mataas yung may calcium, di ba, ang tomato, mas mataas ang calcium content ng banana. So, doble na yung tomato, ang calcium, mo, di ba? Oo. Double! Okay, sample ng dish. Yes. Meron share sa atin si Sir Darius. Ay, opo, tama-tama. Sige po. Actually, ito na yung naiisip kong ulamin mamaya dahil nagutom ako sa kamatis ang tawag po sa dish na to is yung wala pumasin talaga sa joke ko. Ang tawag po sa dish na to is sarsyadong kamatis. Sarsyado. May dalagang ginagawa ng mga household sa mga bahay. Hindi na siyang ginagawa pero paborito ko yan, sarsyado. Bilisan mo na, nagugutom na kami. Tama lang intro. Ang gawin niyo po muna, kumuha kayo ng isang sibuyas, isang buo, tapos tagtarin yung pino. Tapos bawang, higisan niyo lang po siya. Tapos ilagay niyo yung kamatis na No. Ayun naman siya. Ang halo. Ganyan naman ngayon. Maglagay po kayo ng 4 na kamatis. 4 or 5, depende po sa gusto niyo. Tapos tagtarin niyo rin po siya. Napaka-konti nun. Konti lang lalabas yun. Sa platito lang yun. Ayan, depende sa'yo. Damihan nyo na. Damihan niyo po. Depende na po sa inyo kung gano'ng madami ang kakain. Yes. Tagtarin niyo po yung kamatis. Igisan niyo po. Tapos bago nyo po ilagay yung isda, siguraduhin nyo po muna na yung parang nagmamantika na yung kamatis. Okay. At hindi hilaw ang kamatis. Yes, para po na-extract natin yung lasa talaga. Yes, yung tapos asin. ilagay nyo na po yung isda. Tapos ang technique po kasi ng ginagawa ko, huli ko po nilalagay yung binating itlog. Para po pati yung isda nakukot nung itlog. Tapos huli nyo rin po siya lalagyan ng asin tsaka ng pampalasa. Pinakahuli nyo na po bago nyo po patayin yung Talaga? Okay. Yes, para po kasi yung itlog nakaka-absorb ng yun ng lasa yun timplahan mo na yung kamatis pa lang, wala pang itlog. So hindi mo lalagyan ng asin yung itlog bago nilagay. Alright. Naglalagay ka ba ng asukal sa sarsyado mo? Yes, opo. Yan talaga? Medyo matamis. Hindi ko alam yun. Huwag niyong kakalimutan yung isda po, perito nyo na muna. Ayan. Hindi pa sa once na sarsyado, alam na naman nila, perito na yung isda. Nasa kanila na yun, kung hilaw pa, ilagay nyo. Ay, nako, tikman natin yan. Di ba, nakatikim nun? Nainis ako sa inyo, parang gusto ko. Malay mo, bagong recipe. Hindi, malay mo, mag-experiment tayo. Bullying yan. Raw Hindi nyo pinansin ang joke ko. Ngayon, nilalait nyo yung luto ko. Kasi hindi namin natikman. Hindi, sabi ko nga, di ba? Understood na ano yun. Pagputi ng uwak.
Magluluto ako dito. Sige. Sige. Any additional dish that you could share? Sa akin, okay. Okay na yun. Pwede naman yung simpleng ginisang kamatis lang. Kung halimbawa walang isda, pwedeng ang alternative is yung bagoong para pangpalasa, pang-alat. Actually, ako, ulam ko na yun, yung ginisang kamatis na yun. Pero meron pa, kasi ito yung paborito namin ng nanay ko. Sige. Ginataang kamatis. Wow! Yes! Ginatan lang. Sabay-sabay. Wala ka. Di ba? Lutuin mo muna sigata. Pag once saka mo lagay yung kamatis, timplahan mo. Yun na. Simple. Lulutuin mo muna I-chop. Oo. I-chop mo yung siyempre. Nasa iyo na yun. Siyempre, nasa iyo na yun. Kung siyempre, mura ang kamatis ngayon, pwede mo lang di i-chop. Nasa iyo yun. Pwede naman. Pwede may share din ako sa kamatis. O yun. Diba? Pero ang sarap talaga nun. Ang sarap talaga. Sabi naman, ang pinakasimpleng side dish namin, hiwain mo yung kamatis, depende kung ano gusto mong hiwa, tapos bubudburan mo na asin, ready to go na. Side dish. Nagsadista ka. Hiwain muna. Okay. Tapos budburan ng asin. Okay. Ayun. Salamat po na marami. Thank you. Pasensya na kayo, tagjo-joke lang kami. Oo, dami ng nag-hi. Okay. Pati natin ang ating mga loyal. Okay, good afternoon kay Sir Randy Calip. Sir Randy Carolina. Caloocan. Hi, sir. Kay Ma'am Divina Hindi Apostol. Divina Hindi Apostol. Sabi mo pala. Si Mr. Jesse Galendez. Pero yung native chicken, pwede wala na ba vaccine? Pag-alagan ko hanggang paglaki? Depende po yan sa area nyo kung walang vaccine. So, kasi sa ngayon, sinasabi ng DA, hanggat maaari, mag-vaccine ka. Pero kung wala namang outbreak sa place nyo, pwedeng i-maintain nyo lang siya ng ating technology with magandang nutrisyon. Okay. Yes. Good afternoon kay Clarita Lechuan Lehao. Jonathan Reyes. Kevin Almasan. Hello. Ishmael Alan Mendoza. Joe Martin Canapi. Yes. Si Clarita, Lechuan Lehao. Shalom po, Team Atobi. Salamat, nakuha ng asawa ko kahapon yung order niya na 1:5. God bless. Yes. Thank you po. Okay. Ayan, si Sir. Sir Elvin, huwag mo na masyado ang mainit ang ulo. Sir, natin pa ba si Sir? Okay. Nakabili na po siya. Okay. Joseph Terrado, good morning. Ay, good afternoon. Galang Magadan. Hello. Elvin Crispino, yet. Melban Reza, good afternoon po. Caberto Layo, good day po sa happy watching. Yan. Summer Rain. Uy, may Ito na pangalan na Summer Rain. Alam mo may Kasi ito lang nakakainis yun. Summer na summer, tapos na rain. Juliet Galang Magadan. Shalom, Team Atobi. Magandang buhay. Salamat po. Ayan, Lua. Mira. Arwin. Arwin ka lang. Hi, mabuhay po kayo sa son mga anak na inahin ko. Congrats po. Congrats, mabuhay din po yung mga kaibigan nating OFWs na nangangarap magkaroon ng sarili nilang permit sa Pilipinas. Okay. Punta sila sa April 6, ha? Opo, April 6 seminar natin. It's Saturday. Good afternoon po kay Ma'am Luz Pakpako. Hello. Good afternoon. Jerry. Nicolao. Yun. Ayan. Si Ma'am Luz. Teka, kailangan itong basahin. Sabi po ni Ma'am Luz Pakpako, hi sa mga taga-Team Atobi, mga gwapo. At magaganda. Pare ulit. Sabi ni Ma'am Luz. Thank you. Taga-Team Atobi, mga gwapo. Okay na, next. Kay Ma'am Jol. At magaganda. May kasunod yun. Si Ma'am Jul Sormaneta. Hello. Ayan. Ayan si Ma'am Luz. Madam Judith, thanks for watching. Okay, of course naman, madam. So, kay Mike Bihag. Yan. Sir Ed Castro, good afternoon. Ayan si Sir. Sige. Brando Pecadiso, watching here sa KSA. Ano yan? The Atovi user for our native chicken in Coronadal City for 6 months na. Good to hear na pwedeng gamitin ng 1:5 hog budget feed. Yes. Papauwi ako this month at to start ang piggery namin for Atovi technology din ito. God bless sa Team Atovi. Wow! Yes! Thank you. Magiging hati na sila sa 1:5. Good afternoon, Team Atobi. Good day. Yes. Thank you. Good afternoon po. Ayan, ang dami tayo. Mention. Hello, Annalisa Batchar. Yes, present. David Jr. Miranda. Rachel Nadal. Annie B. Sino Hello. si Annie? Present. Cheryl Babiera.
Daryl Red. Hello, present. Okay, next na. Wag na yan. Ayan. Ayan, Daryl Red. 1 tomato a day, 1 pack cigarettes away. Yun. Napansin ko lang. Yun yung mix. Ayan. Daryl Red, 1 tomato a day, 1 pack cigarettes away. Okay, ayan. Si Ma'am Vilma Tips. Casanada. Good afternoon po. Okay, Elmer Rosero. Good afternoon, Team Matobi. Good afternoon. Good afternoon. Ayan, Jennifer Guarin. Hello, watching from Israel. Ayan. Ay, kanina nakita ko si Jason Gonzalez. Yes, good afternoon. Ingat kayo. Saka si Sir Marjun na baha. Unang-una yan. Oh, Marvin June. Thank you. Sa lahat ng OFWs, ingat kayo ha sa inyong kinalalagyan. Ayan, okay. At again, we would like to announce ang ating free seminar on April 6. Yes. At the Toby, main office, 9 a.m. 8 Our topic is 8 a.m. 8 a.m. Magkakaiba na ng oras ba? Kailan pa yan? Ang topic natin, Miss Rachel. Ayan, sa maliit na puhunan, magsimula sa negosyong patabaing baboy ang sikreto. Yan. Magpalista na po kayo ha. April 6 po yan. Ayan. Libre. At saka ano, yun. I-remind ko lang po, every Tuesday, 11:30 to 12, DCAS 702. Yan po. Si Ma'am Ana. Makapanood nyo doon. Dito sa Farmers. Yes. Ayan. Medyo lagari tayo ngayon, kailangan eh. Hindi. Malapit na election, kailangan Ay, oo, sabay na po ha. Okay. Alright, thank you so much po sa inyong panonood. Sana po nakatulong po ang Team Matobi kahit sa maliit lamang na pamamaraan. Iniinggan nyo namin kayong maghanap buhay, magkaroon ng kabuhayan. At nandito po ang technology to assist you. Yes. Yun. Okay. Just the same, Team Matobi will continue to educate, Share And inspire others. Bye-bye. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala ng kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi,
Technology. Sariling atin ata to. Atovi Technology.